Hello, good morning po sa ating lahat. Magandang buhay po. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Binabati ko po kayong lahat ng Happy Valentine's po pala ngayon sa mga mag-asawa dyan, mag-boyfriend, mga nanay, tatay, sa lahat po sa inyong lahat dyan. Happy Valentine's po. Ito pong araw na ito mahalaga sa ating lahat kasi February 14, Valentine's Day, araw ng mga puso. Gaya na sinabi ko kahapon na ang Valentine's Day gawin nating araw-araw. Kasi kailangan po every day, every time, kailangan po tayong magmahalan. Hindi lang Valentine's, araw ng mga puso, ipapakita natin na araw ng mga puso, panatilihin po natin yung pagmamahalan sa ating kapwa, sa ating mga minamahal sa buhay. Iyan pong pagmamahalan na yan, mahalaga po sa buhay natin. Hindi lang babatiin natin ng girlfriend, asawa natin, o relatives natin, o mahal natin sa buhay na Happy Valentine's. No. Gawin natin everyday Valentine sa atin. Magmahalan po tayo. Totoo po. Kasi mas maganda yung nagmamahalan tayo. Huwag tayo mag-awa. Huwag tayong magkaroon ng sama ng loob sa ating mga kapwa. Mag-give and take tayo sa lahat ng bagay. Kung meron po tayong sobra, i-share natin yung blessing sa ating mga nangangailangan. Yan po. Yan po ang diwa ng pagmamahalan. Isa na rin po yan sa sinasabi ko palagi na share the blessing. Kung meron tayong sobra, ibigay natin sa mga taong nangangailangan. Diba? Kung wala, edi pasensya sa susunod ulit kung meron tayo. Ganyan po yun. Kaya yung araw na ito, malaga. Pero para sa akin, yung araw na ito, ordinary na lang. Kasi everyday para sa akin, Valentine's. Araw. Sa akin po, kasi gusto kong yung mga tao palaging nagmamahalan, mag-aaway, magpasensyahan. Kasi mas maganda yung nagkakaroon tayo ng pagmamahalan. Kasi maganda pong makita ng mga anak natin na ito yung mga magulang ko, nagmamahalan, hindi nag-aaway. Natural lang po sa mag-asawa nag-aaway. Pero pag-usapan ng maayos. Pag-usapan po ng maayos yung mga bagay-bagay na hindi na pagkakaintindihan, na halimbawa po nag-away kayo ng araw na ito o gabi, huwag mong papaabuti ng kinabukasan yung pag-away nyo. Tapusin nyo, isarado nyo yung usapan, i-close nyo. Kung sino yung nagkamali, magpakumbaba. Iwasan na natin yung pride. Kaya po, iwasan natin ang pride. Nandun yung talagang, kung talagang mahal mo o love mo yung asawa mo o yung partner mo o yung kaibigan mo, pag ikaw ang nagkamali, aminin mo, next time, hindi ko na ulitin o whatever. Andun malalaman talaga yung love. Diba? Kung talagang mahal mo yung isa't isa, mahal yung isa't isa, ipaunawa natin sa kanila at mag-usap tayo tayo lahat kung ano yung mga dapat natin pag-usapan na nararapat ayusin ba, ganun. So yun po, ganun lang, tuloy-tuloy lang po ang buhay. Talaga every time ganito gigising ako, maghilamos, after maghilamos, inom ng isang basong tubig. By the way, dagdag ko nga pala,
Pag gigising po tayo, umaga, huwag muna tayo magkape o whatever. Uminom muna tayo isang basong tubig para malinis tong stomach natin. Uminom tayo isang basong tubig. Then, yun. Ganun po ginagawa ko tuwing umaga. Kahit noon pa, nung nasa ibang lugar ako, ganun ginagawa. Uminom ako ng isang basong tubig. Hindi malamig yung warm water. Para malinis yung ano natin. Then, pagkatapos nun, nagdadasal ako, meron po ako diyang altar. 5-10 minutes. May praying ano po ako dyan. Area. Dyan. Dadasal ako. Palagi nagpapasalamat sa yung unang pasalamat ko, yung blessing na sa akin na ginising ako. Ginising tayo ni Lord. Blessing na po sa atin yan na pag alimbawa po na ginising tayo, iyan po ay malaking blessing na sa atin. Bakit po nasabi kong blessing sa atin yan? Ikwento ko lang po. Yung lolo ko, kwento ko lang po nung araw po yun. Kasi lolo ko nabubuhay, walang bisyo yun, walang alak, walang sigarilyo. Natulog, gabi, kinaumagahan, hindi na nagising. Wala na, patay na. Kaya po, yung sinasabi kong blessing sa atin na yung paggising sa umaga, malaki pong blessing yun. Dahil sinabi ko noon sa mga unang vlog ko, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Maging handa po tayo. Wala naman pong masama na magdasal tayo 5 to 10 minutes. Sinabi ko noon pa sa ating lahat na hindi lang sa simbahan pwede tayo magdasal. Sa bahay, sa sasakyan, dito sa kwarto, pwede tayong magdasal. Matutuwa pa nga si Lord sa atin. Kabayan ka, ito ang tao na to kahit hindi pupunta sa simbahan. Na hindi nakakalimot tumawag sa akin. Wala naman pong masama. Pumunta po tayo sa simbahan, walang problema po yun. Pero kung wala po tayong time, hindi tayo makapunta sa simbahan, busy tayo sa trabaho, wala naman pong problema siguro kung bigyan natin kay Lord yung 5 to 10 minutes na magdasal tayo. Pagkagising, magpasalamat po tayo. Unang-una, sa pagdilat ng mata natin na nakahinga pa tayo, buhay pa tayo. Kaya maraming mga tao na nakakalimot tumawag. Sana po sa vlog ko ito maalala natin si Lord na kailangan pala tayong magdasal. Hindi naman kawalan sa atin yung 5-10 minutes. Pasensya na po sasabihin ko hindi pa po pinapakalaman yung buhay nyo. Pero hindi naman po kawalan yung 5 to 10 minutes na magdasal tayo. 1, 2 beses sa araw, pagkagising, bago matulog. Kasi, ito, nangyari sa akin. Ako dati, hindi naman ganito. Noon pa. Hindi ako nagdasal. Pagkagising ko, wala na. Pasok, maligo, tapos toothbrush, whatever, breakfast, kain, pasok, wala na. Tapos pagdating sa trabaho, kain, tulog, wala na, ganoon lang. Yun lang. Hindi ko naalala lagi ang Diyos. Minsan, pupunta kami simbahan, isang beses ang buwan, ganoon lang po dati noon ako. Tagal na po yun, almost mga 5 years na nakakalipas. Pero nung nakilala ko po si Lord, bigla akong talagang, nung hindi pa po ako na-stroke, matagal na nagdadasal din po talaga. So, kasi lagi po yung pumapasok sa isipan ko na para bang may bumubulong sa akin na pero bumubulong sa akin na wag mong kakalimutan si Lord. Parang ganun, meron mo nagsasabi sa akin. Kaya ginagawa ko po to na may share ko lahat yung mga nangyayari sa akin. Kasi hindi ko naman nila lahat yung ibang tao, which is
Nakakalimutan ng tumawag sa nasa taas. Sa akin po, nasa inyo po yan kung gusto nyo pakinggan tong mga sinasabi ko kasi para sa atin na to. Hindi naman tayo mawawalan o whatever na makakabawas sa pagkatao natin yung 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes magdasal tayo. Magpasalamat sa blessing na maliit man o malaki. Pasalamat natin si Lord. Pasalamatan natin yung mga nagawa niya ng mga nakaraang taon. Hindi na tayo pinababayaan. Palaging nasa tabi natin siya. Yun po. Kaya sasabihin natin lagi kay Lord, praise God, purihin ang Diyos. Kasi pag sinasabi mong ganyan, matutuwa si Lord sa atin. Pag pinuri natin Diyos, praise God, siguro si Lord papalakpak sa atin. At pag sinabi po natin yan, kailangan po gawin din natin sa ating sarili na gumawa tayo ng mabuti sa sarili natin, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Kasi hindi lang sa salita, kailangan din sa gawa. Kasi totoo lang po, everyday nagkakasala po tayo. Hindi naman palagi nating ginagagawa yung yung mga ganitong bagay na halimbawa po, nagdasal tayo o whatever, na tayo, diba? Kaya lagi nating kakatandaan na si Lord mahalaga sa buhay natin. Tandaan natin yan. Huwag natin kakalimutan palagi yan. Siya lagi po ang gumagabay sa atin sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Siya lagi ang kasama natin. Yan. Kaya po, maigsi lang ang buhay natin. Ika nga, may kasabihan din na enjoy our life until we alive. Pero mag-enjoy tayo, kasama natin din si Lord mag-enjoy na. Palagi natin siyang kasama sa pagdarasal. Yun po ang gawin natin. Kasi siya ang nagpapatakbo ng buhay natin. Tayo lang ang naging instrumento sa araw-araw na ginagawa ng buhay natin. Instrumento na siya talaga ang mag-guide. Ika nga siya ang destiny. Tayo lang gagawa. Instrumento lang tayo. Marahil yung mga nanonood dito, naiiwagaan o whatever, na i-share ko lang po talaga yung mga pananaw natin sa buhay. Iba-iba yung pananaw natin sa buhay, di ba? Hindi ko naman yun ang gusto nila. Ako ito gusto ko, kaya sinabi ko sa inyo, fingers are not same together. Iba-iba po tayo na ugali. Diba? Kaya ako po ginagawa itong video na to para mapakinggan po nating lahat. Nasa inyo na rin po yung kung hindi nyo pakikinggan itong aking sinasabi. Hindi po ako nakikilam sa buhay nyo, whatever, para mabuksan din po ang isipan natin lahat na talagang si Lord buhay. God is alive. Lagi po kung sinasabi yan na every time na nagbablog ako, habang buhay may pag-asa, don't lose hope. Every time ko sinasabi ito, kung sino po yung ngayon lang nakakapanood itong video ko, hanggat buhay po tayo humihinga, nakakakita, nakakarinig,
may pag-asa po tayo. Palagi kong sinasabi po sa vlog ko. Totoo po na talagang ganyan ang buhay. Life must go on. Tuloy lang natin ang buhay, gumawa tayo ng tama, magtrabaho tayo ng parehas. Opo, huwag tayong manlalamang ng kapwa. Kasi, okay, nanlamang tayo ng kapwa, hindi nga tayo nakita ng iba. Eh, yung nasa taas, may nakakita. Diba? Totoo po yan. Nasa taas nakakita, o whatever, na gumawa tayo ng bagay na hindi maganda. Kaya ho, hindi maganda yun. Reminder lang po para malaman natin talagang hindi maganda yung ganung bagay. Tsaka po, iwasan natin yung dati ako talaga nung araw mahilig din akong yung magmarites. Sino ba yung gantugan niya? Pero nito pong mga nakaraang lumipas na mga taon, iniwasan ko na bakit wala rin mangyayari. Intindihin natin yung buhay natin dahil yung mga ibang tao hindi tayo matutulungan sa bandang huli. Walang mangyayari. Maraming gawain sa bahay na hindi tayo makakaperwisyo ng kapwa, ng tao, makakabala. Iwasan natin yung marites. Sabi nila hindi na maiwasan ang marites. How come hindi maiwasan yung marites? Pag naramdaman mo na mayroong ibahin mo topic, di ba? Di ba? Pag-usapan nyo, o may nagmawal, pag-usapan nyo si Lord, si God, o whatever na iba. Diba? Marami namang ibang pag-uusapan eh. Kasi yung marites po na yan, simula ng di pagkakaintindihan. Ayoko na akong ikwento na kasi ma-open yung mga tao, baka sabihin, pakilamero ako. Mag-sounds kayo, mag-vlog kayo ng ganito, mag-share kayo, mag-TikTok kayo, mag-sayo kayo mag-isa, mag-video kayo. At least kayo lang, di ba? Wala kayong taong nagagambala. Yun. Maglinis kayo ng bahay. Ako, minsan, totoo lang, pagka wala akong ginagawa, hindi ako nagbablog, nagsasounds po ako. Minsan, pag walang ginagawa, naglilinis po ako ng mga ventilador. Yan. Linis po ako ng ventilador. Nagwawalis ng sala namin. Pag kaya ko, hindi ako ganong nahihilo. Kaya po, Kaya ganun po ang buhay. Dahil, sana nga po itong taon na tong 2024 ay masagana po ang taon natin. Magsipag po tayong lahat. Sa mga nawawala ng pag-asa dyan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kung ano po yung mga problema natin, kausapin natin si God, always pray po, madidinig po ni God yung prayer natin. At pag nagdasal din po tayo, siyempre po, magdadasal po tayo, sabi natin, example po, gusto natin magkatrabaho, okay, nagdasal tayo. Paano po halimbawa, nagdasal tayo palagi tapos nakaupo lang tayo sa bahay, hindi tayo naghahanap ng trabaho. Paano tayo tutulungan ni God kung nakaupo lang tayo? Tama po ba? Pag nagdasal tayo kay God, tulungan din natin sarili natin. Tutulungan tayo ng Diyos kung tutulungan din natin ang sarili natin. Diba? Huwag lang tayo nakaupo palagi. Kasi wala dasal tayo ng dasal, hindi tayo matutulungan ni Lord kung nakaupo lang tayo, hindi tayo magkakatrabaho. Diba? Kailangan kumilos po tayong lahat. Diba? Magsipag tayo. Kasi yung pag nagsipag po tayo, para sa atin din naman yung ginagawa natin eh. Hindi para sa ibang tao. Para sa pamilya natin, sa magulang natin, diba? Tapos pag nagkatrabaho tayo, diba?
Diba? Tulungan natin yung magulang natin. Diba? Suportahan natin yung mga anak natin. Huwag natin pabayaan. Bigyan natin ng magandang kinabukasan. Diba? Mag-ipon po tayo. Kung halimbawa po nakaipon tayo para sa future ng mga anak natin. At may dadagdag lang po ako dito na kapag po tayo may trabaho at nakaluwag-luwag po tayo, mag-open po tayo ng Social Security System. Lifetime po yan. Maganda po yan sa atin. SSS po. At the age of 60, pwede na po kayo mag-pension. Depende po kung magkano yung tulog nyo. 120 months po. Pag nakatapos kayo ng 120 months, eligible na po kayong mag-pension if you are 60 years old. 60. So hanggat bata po kayo, tuloy-tuloy lang po. Kahit anong edad po, may trabaho na kayo, may savings kayo. Hindi naman po ako nakikialam sa buhay niyo, pero bibigyan ko lang po kayo ng idea na i-budget natin yung pera natin. Ito para sa electric bill, sa water bill, sa pagkain namin, ipon ko, savings ko, tsaka dun sa pang SS. Kasi po yung SS, savings yan, lifetime. Totoo po. Pag marami ang naipon mo, naihulog mo sa SS, mas malaki yung pension mo at malaki yung lansa mong makukuha. Depende sa hulog po natin. Depende sa kaya ng budget natin. Yan po. Kaya yun po ang binigyan ko rin kayo ng tip na ang SSS maganda po sa atin yan. Kung ano po mangyayari sa atin, yan po. Ako po, halimbawa, na-stroke po ako, minakuha po ako sa SS. Meron ako kahit konti, minakuha po ako. Nung na-stroke ako, ginawa ko dyan, siguro mga less than 2 weeks, 3 weeks, bago ko nakuha. Hindi naman po ganong kalaki yan. Tama lang po. Yun. So, hindi natin alam ang buhay. Mas maganda po yung ganyan. At least, hindi natin naubos yung ibang pera natin. Kung meron po tayong sobrang pera, ihulog natin sa SS. Nakasave na po yun. Hindi po mawawala yung lifetime. Hanggang tayo nabubuhay. Tsaka marami pong privilege ang SSS. Pwede tayo yung mag-housing loan, may hospital din po yan. Marami po. May burial din, whatever po. Kaya magtanong po kayo sa pinakamalapit na SSS po sa inyong lugar. Maganda po yung programa ng ating gobyerno, yung SSS. Para sa atin po yung sinasabi ko. Ako po, wala na rin akong trabaho dahil ako na-stroke. Dito lang ako sa bahay. Ang tatrabaho lang po talaga dito. Inaasa ko yung anak ko. Kahit pambili man lang ng gamot, okay lang. Araw sa isang araw. Hindi pa rin nawawalang pag-asa. At least tayo huminga pa, di ba? Ika nga, guys, sinabi ko sa inyo kanina, life must go on. Tuloy lang ang buhay. Diretso lang tayo. Ganun lang po. So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. At sana po meron kayong natutunan dito sa aking munting vlog. At sana po huwag kayong mag-asasawang makinig at manood sa aking vlog. At meron lang po akong sa inyong papakusap sa mga bago pong viewers dyan. Sa mga old viewers ko po, baka pwede pong magpa-subscribe, like and share po natin sa ating mga kaibigan, mga friends, relatives, itong aking munting video para po meron tayong mapanood o may matutunan kahit lang po maliit. Itong aking vlog, sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po at God bless po at mag-ingat po tayong lahat. Pagpalain po tayo ng may kapal.